Tandaan ninyong sinabi ko sa araw na ito. Ang eleksyon ang solusyon. Ang eleksyon ang solusyon. Ang PDP laban, wala na hong plastikan. Duterte yan. Kaya kung meron mga kontra kay Duterte, mahihirapan kayong iboto kami. Ang PDP laban, Duterte. At ang Duterte po, may mga best of the Duterte principles. Ano ba naalala niyo po sa mga Duterte principles? Anti-corruption, anti-criminality, anti-drugs. Tatlo lang. Magtalo kayo tungkol sa ICC, magtalo kayo tungkol sa ekonomiya, tatlo lang yan. Anti-corruption, anti-criminality, anti-drugs. Napakasimple, di ba? Kami po, ang focus ko, kasi syempre si Bato, anti-criminality yan. Anti-drugs, di ba? Kami po, marami sa amin abogado, anti-corruption, ang talagang pinututukan namin. Okay. Aaminin ko po sa inyo, nagbago ng konti ang plataforma ko. Tao lang naman ako. Noong una, yung anti-corruption, tinitingnan ko pa kung ano kaya yung magandang pwede gawin bureaucracia para sumpuin ang korupsyon. Anong klaseng ahensya ang kailangan gawin? Tama? Pero nung nakita ko po yung 2025 budget, naliwanagan na ang buong bayan na ang ugat ng korupsyon ay ang budget. Wala na pong iba. Wala na pong ibang problema ang bayan na ito kundi ang budget. Alam ko po, sasabihin nyo, hindi yung inflation problema natin. Budget. Hindi kasi mga confidential pa. Budget. Paano yung West Philippines? Budget. Binawasan nga ng 15 billion yung AFP modernization at nasa gitna tayo ng gera, babawasan mo ang budget ng AFP modernization. Budget. Saan po nilagay yung budget? Alam niyo naman, di ba? Sa ayuda. Sa ayuda po nilagay. Okay. So ano po ang problema natin? Napakadami. Gutom, inflation, di ba? Peace and order. Lahat po ang solusyon budget. Paano solusyonan ng budget? Ito na po ang sana tandaan ninyong sinabi ko sa araw na ito. Ang eleksyon ang solusyon. Ang eleksyon ang solusyon. Kasi po, yung budget, paramihan lang talaga sila dyan. Paramihan lang boboto. Kung ang oligarkiya po ang nakaupo doon sa Kamara de Representante at sa Senado, kanino po papabor ang budget? Di syempre sa oligarkiya din. Isang huling kwento po, noong Lunes, nagpunta po kami sa Ombudsman. At ako po ay co-complainant ni Speaker Pantaleon Alvarez. Kami po ay naghain ng reklamo laban kay Speaker Martin Romualdez. Naghain po kami ng graft and corruption case sa falsification of legislative documents. Diba? Nakakalito po ba? Nalilito ba kayo sa sinasabi ko? Baka ako boring kasi technical nga, kasi nga from a legal point of view, ganun po tayo niloloko. Ano po? Binago po nila yung mga merong budget, tinanggal nila, siniro nila, blanco, at sila ang naglagay. Ito po ang baka hindi nyo alam, ha? Bago po kayo antukin, dahil napaka-technical ng budget, pero kailangan po kayo kausapin ng diretsyo. Ano po ba yung mga dinagdag bawas nila? Anong mga departamento? Dalawa lang po yung main. Department of Agriculture, tsaka National Irrigation. Naunawaan niyo po ba yung implikasyon nito? Hindi po ako naghahanap ng palakpakan, ng sigawan, kahit boto, hindi po ako naghahanap. Naghahanap po ako ng tenga. Makikinig sa akin. Kahit di niyo ako boto, okay lang po. Pero marinig nyo, sana marinig nyo. Ang binawasan at pinaglaruan na budget, agriculture.
Irrigation! Naririnig niyo po ba ako? Tapos mag-uusap tayo, bakit gutom ang Pilipino? Bakit wala nang magsasaka? Naririnig niyo po ba ako? 241 billion under our noses. In-insert, pinaglaruan, nilagay sa mga kung ano-anong peking makinarya, peking irigasyon. Nag-file ako ng kaso. Tapos sasabihin nila, suka kami. Wala daw kaming kayang gawin. Anong ginawa nyo? Wala pa kayong ginagawa. Ako, nag-file ng kaso sa ombudsman, maliit na tao, pwede akong barilin ng kung sino man dyan. Wala akong pakialam. At hindi po ako nagtatapang-tapangan. Ang sinasabi ko po ganito, puro tayo sat-satin. Ayaw natin ang korupsyon. Pero wala nagpapay ng kaso. May ikukulong sa Kongreso. Uy, mali yan. Bakit kinukulong sa Kongreso? Wala naman nagpapay ng habeas corpus. Wala po tayong ginagawa. So kayo po, ano po ang dapat nyo gawin? Ang eleksyon ang solusyon. Maglagay po kayo ng PDP laban slate. Slate. Sabi nila, ang PDP laban daw para lang pinabili ng suka. Ano po ba yung suka? Di ba maasim? Maasim? Ano yung A sa asim? Abogado. Puro abogado kami. Atty. J.P. Rodante Marcoleta. Kilala nyo naman niya si Congressman Marcoleta. Abogado yun. At si Atty. Vic Rodriguez. A. Abogado. Ano yung S? Sa asim? S. Sundalo. Si Pato. O ano yung I? Inspirasyon. Inspirasyon. Inspirational leader. Sino yun? Ipe Salvador. Ipe. Letter I din. Philip Salvador. Inspirasyon ng marami. At si Pastor Ibaloy. Inspirational leader. At huli sa lahat, M. Ano yung M? Malasakit. Bongo. Na ngayon, kinukuha na rin ang budget. Pero pinaglalaban pa rin ni Bongo na manatiling buhay ang malasakit. Hindi nila makukuha ang malasakit sa atin. Sa pagwawakas po, ito lang po ang hinihingi ko. Hindi po ako humihingi ng boto. Marami pong iba, style nila yun, okay, I respect that. Ang hinihingi ko po, kilalanin niyo po kami. Kasi po, sinasabi ko po sa inyo, kitang-kita namin, kahit hindi abogado, pero kami po, nagkataon, mga abogado kami, kitang-kita namin kung paano po binabalahura ang budget natin at saan kinukuha sa pagkain. Kaya huwag na kayo magtaka kung bakit mahal ang presyo ng bilihin, kung bakit hindi na tayo nagtatanim ng sarili nating palay, at kung bakit gutom na ang mga anak ninyo. Pupunta kayo sa grocery, may dala kayong 1,000, paglabas nyo, wala kayong dala kundi supot. Kahapon may kausap po ako, no? Yung aking matagandang kadi, pero hindi ako nag-vote, no? Kadi ko yun, nagpunta sa akin kasi humingi ng mga tarpaulin. Tapos sabi niya, sir, dapat kayong manalo. Kasi binibigay niyo sa amin dati pag naglalaro kayo. Pag uwi namin, talagang bigas lang ang naiuwi namin. Wala na raw mabili 1,000 na kadipi. Ang ninanakaw po sa atin diretso po galing sa agrikultura. Tapos pinapatay na po nila yung industriya natin ng mga magsasaka. Wala nang gustong magsaka, wala nang gustong gumawa ng pagkain. Tayo po ay nag-aangkat ng bigas. Nag-aangkat tayo ng bigas. Ang dami nating lupa, nag-aangkat tayo ng bigas. Sa huli ko po mensahe, ito lang po ang sasabihin ko sa inyo. Ang PDP laban ay Duterte. Anti-crime, anti-drugs, pero higit sa lahat, anti-corruption. At ang solusyon sa korupsyon ay eleksyon. Maraming salamat po.